O eto yung mga nakasuporta dito, ito. O mga kandidato o yung mga politiko na nakasuporta kay kay ano, dating Pangulong Duterte. Alisin ko muna 'to, no? Ilagay ko diyan. Eto, oh. 'Di ba? Bilyar. Saan boss yung mga title nyo, no? Na pro admin, vlogger, totoo sa totoong content. Sana boss, Mark, yung mga title ninyo, no? Totoo yan, no? Kaya ang nakalagay dyan, dapat bang ipahuli sa Interpol? Anyway, sabi dito, mga bilyar, ano? Si Mark, tahimik lang. Anak na tinapa hanggang ngayon, Mark, tahimik ka. No? Pero hindi, syempre, dating Pangulong Duterte na ang pag-uusapan, nakaoblo na doon sa sa ICC. Syempre, medyo mag-iingay ng konti. Pero doon sa bumagsak na tulay, tahimik lang. No? Ibahin nyo po yung Mark na kaharap nyo, medyo maingay po tayo mga kababayan. Medyo maingay ho tayo. Game, umpisahan natin kay Manny Villar. It was my hope that former President Rodrigo Duterte would have the opportunity to defend himself. Nako, ganun din yung namin, ganun din yung gusto naming sabihin para doon sa mga nabiktima. Lalo na yung 4 na taong gulang. 4 na taong gulang, manlalaban ba yun? 7 taong gulang, manlalaban ba yun? Yung 17 anyos na si Kian De Los Santos, walang kinalaman sa droga, patay. Sana man lang, yung mga nabiktima, nakapagsalita din at naidepensa din nila yung kanilang sarili. No? Hindi na lang, nanlaban ho No? Siyempre, questionable ka. Mapapatanong ka doon sa sinasabi nilang sa sinasabi nilang manlaban. Bakit to? Kasi meron si Bongo na sinasabi na 500,000 po kapag kabuhay. Pero kapag patay naman yung nahuli nila, 1 million. Pero pag nanlaban po, 2 milyones. Ngayon, mapapaisip ka, lahat kaya ito na nanlaban, nanlaban talaga? Or gusto lang tumubo nung nakahuli? Ayaw nung 500,000, gusto 2 milyon. No? Kami po hindi namin ayaw yung laban kontra sa droga. Ang ayaw po namin yung maling pagpapatupad hanggang sa umabot na merong 4 na taong gulang na mga bata na patay at sasabihin nila collateral damage. Di ba? Gusto namin maubos ang droga sa Pilipinas. Pero hindi namin gustong maubos din yung mga 4 na taong gulang at sasabihin na lang collateral damage. Di ba? Ngayon sila nagngangaw-ngawa, nag-iiyakan ho mga bossing. Bakit? Para kailangan daw maidepensa ng dating Pangulong Duterte yung kanyang sarili. At eto mga kababayan. Eto. Hindi, sandali. Dito muna tayo. Cynthia Villar, mga bossing. We don't give our former president to the foreigner. Alam niyo naman kung bakit napunta sa ICC yan 2017, inumpisahan, nakasuhan ni former Senator Antonio Trillanes tsaka ni Gary Alejano. No? Bakit? Sa kasuha mo sa Pilipinas yan, malamang hindi ka na makita ng buhay. Siya yung pinakamataas na posisyon sa Pilipinas tapos kakasuhan mo. Di ba? Anong laban? Anong laban? Yun ang tanong. Anong laban ng magkakaso? Di ba hindi masyadong napakinggan o wala talaga? Mga kababayan, kasuhan mo. Sasabihin sa'yo, adik ka. Adik ka, no? Kinasuhan mo ang dating Pangulong Duterte. Ganyan mga kababayan. Kaya naman po, yung mga biktima, tumuloy sa international
criminal court, mga bossing. Sabi ni drug lord kaming mga Duterte, Mikmade, Bato, wake and bake, Kipi. Ayan po. Di ba, mga kababayan, kung ikaw, ang kakalabanin mo, yung pinakamalaking tao, nung panahon na yon, tingin mo, may mangyayari. Or pupunta ka doon sa mas malalaki na susuportahan ka, di ba? At nag-iimbestiga, para may laban ka. Simple lang ho yun mga kababayan. Kaya nga po, madaming mamamayang Pilipino din ang sumisigaw. Bumalik tayo sa ICC. Alam nyo mga DDS, pabor sa inyo yan. Kung babalik sa ICC ang Pilipinas, pabor sa inyo yan. Bakit? Kung si Bongbong Marcos nagloko, diba Aba? Kung si Bongbong Marcos nagloko, mga kababayan, pwede kayong lumapit sa ICC. Kung hindi na mapigilan ang kalokohang ginagawa ng isang pinuno na napakataas, na imposible, no, na makakuha ng hustisya, pwedeng lapitan ng ICC. Back up yan, no? Hindi yung gagaya ng ginagawa o sinasabi ng mga DDS, mga bossing. Sabi, huwag mong turuan mga DDS. Hindi ko tinuturuan yan. Kahit ituro mo, isaksak mo sa kukote niya, mga bobo pa din yung mga yan. Sabi nga ni Gadon, bobo! Di ba? Sabi ni Gilbert Calawan, brother, ibalita mo naman kung ano ang nangyayari kay Lisa Marcos sa Araneta. Anong balita sa kanyang nakulong ba siya? Kayo, tignan nyo lumalabas yung mga kabubuhan nitong mga DDS. Bakit ho? Ang naratibo nila, galit si Trump kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga daw, ipina-ICC si dating Pangulong Duterte. Pina-ICC kasi, Ayan, pati si Trump, galit na. Putrages na yan. Kung ako si Trump, galit ako kay Bongbong Marcos, nahuli yung asawa sa Estados Unidos. Media, punta kayo doon kung saan nakakulong si Lisa Araneta Marcos. Ibalita nyo yan para masira na si Bongbong Marcos. Tapos ang problema, bakit wala doon sa mga malalaking news nila? Anong nangyari? Simple lang yung problema ninyo, Baka nasa CNN na yan. Baka nasa BBC na yan. Bakit walang ganun? Hilo na kami sa inyo, DDS. Hindi na namin alam kung ano ang gusto nyo sa buhay. Ayaw nyo napapakinggan yung sabi ng dating Pangulong Duterte, who is God? Stupido, PI. Okay na sana tayo doon. Napakasimple nung paliwanag. Ang bilis ipaliwanag. Tapos, baka hindi nyo pa din nakuha. Or baka talagang ayaw nyo lang talagang nababalita, no? Yung katotohanan. Gusto nyo, pupunta kami doon sa fake news. We don't give our former president to the foreigner. Nandun na, ma'am. Si Manny Villar, si Cynthia Villar, si Mark Villar. I'm sad that your simple wish to be judged by the Filipino people did not reach fruition, no? Sabi ni Mark Villar. Ito pong tatlo na to, mga kababayan, magulang, kapatid ng tumatakbong si ano pangalan nito? Camille Villar, no? Kaya ako, mga bossing, sinasabi ko sa inyo, hindi ako magi-straight. Hindi ako magi-straight ng alyansa. Pasensya na po, mga bossing. Nadala ho ako doon sa unit team. No? Siguro meron akong mga iboboto 4, 5 diyan sa alyansa, tapos kalat na po. At kasama doon sa nakikita kong itatala ako doon sa balota, yung Heidi. No? Heidi Mendoza. Malaki ang maitutulong nun, mga bossing. Malaki ang maitutulong nun, mga kababayan.
Ay nako. Kayo bahala kayo kung gusto niyo 'yan. Ilan na sila do'n? Si Cynthia paalis na, eh. Mark Villar talagang ewan ko 'no. Tapos DPWH ulit sa kanila. Hindi na siguro mangyayari 'yun, 'no? Hindi ho siguro mangyayari 'yun, mga kababayan. Si Mark Gamboa, 'yan. Isasama ko 'yan, mga kababayan, sa aking balota. Okay? Wala, etong mga DDS puro lang kung ano-ano mga pinagsasasabi. Sabi ni Brian Sibugan, yes din kami kay Heidi Mendoza. Malaki ho ang maitutulong niya sa impeachment, mga boss. Bakit ho? No? Sila mismo yung nag-draft, sila mismo yung nag-isip kung paano i-audit yung confidential funds. Isa sa dahilan kung bakit ini-impeach ang Vice Presidente dahil hindi ho maipaliwanag yung nangyari sa confidential funds, mga kababayan. Yung mga rules, guidelines, everything, alam yan ni Heidi Mendoza, mga kababayan. Ako hindi ako natatakot. Kasi si Heidi Mendoza, sinusuportahan po ng mga kakamping. Hindi ho ako natatakot na, naku Mark, yari ka. Kasi sumusuporta ka sa kakamping. Hindi ho, no? Nandoon ho tayo sa posisyon na pipiliin kong maigi kung sino talaga yung mga iboboto ko. Nandoon ho tayo sa posisyon na kahit nakakamping yan, kahit na sinusuportahan ng kakamping yan, kung makabubuti sa bayan, iboboto ko yan. No? Kung hindi makakabuti sa bayan, kung sumusuporta doon sa EJK, sorry po. Pasensya na po. Hindi. Maliwanag naman ho siguro tayo dyan, mga kababayan.